Makaraan ng ilang araw, sa gitna ng disyerto na pinagkukutaan ng isang grupo ng mga gun smugglers, isa-isang bumagsak ang mga to. Kahit pa armado at marami ang mga kalaban, wala silang nagawa sa kanilang nakabangga. Isang babaeng may gas mask, payat ito at may mahabang buhok na naka-ponytail. At ang bawat makaharap niyang mga kalaban ay biglang nahihirapang huminga. Napapahawak ang mga ito sa leeg nila at naghihingalo. Sino ka? Tanong ng leader ng gun smugglers. Siya na lamang ang natitira. Ang taong humuhugot sa kaluluwa mo. Sagot naman ng babae. Biglang nahati ang katawan ng leader ng gun smugglers nang atakihin nito ng isa pang assassin na swordsman at ang mukha nito ay parang isang pating. Pare-pareho lang talaga ang mga langgam na to. Ang hihina. Wala man lang akong makaharap na makakatapat sa lakas ko. Pero mabuti na rin to. Dagdag ensayo na rin. Wika ng swordsman. Tandaan mong mabuti ang mukha ng partner ko, si Sanji. Ang kilabot naman na nabas. Wika ng babae sa leader na inagawan ng buhay dahil ang kalahati ng katawan niya ay 2 metro ang layo. At ako si Mystica, ang tagakuha ng kaluluwa. Sabay ngiti ng babae bago matumba ang biyak na katawan ng leader. Matapos ang misyon ng dalawa na ubusin ng mga gun smugglers, dumating ang isang lalaki na tauhan ng kumontak sa kanila. Binigyan ng mga ito ng malaking pabuya dahil sa misyon. At nang matapos ang kanilang transaksyon, nagring ang cellphone ni Mystica. Oras na para bumalik, Sanji. Pinapatawag na tayo ni boss. Wika ni Mystica. May bago ba tayong misyon? Nauuhaw na ulit tong espada ko eh. Wika naman ni Sanji. Sa ngayon, wala pa. Pero mukhang may bago siyang pinaplano. Sagot naman ni Mystica. Dumura si Sanji at sumunod kay Mystica. Pagkalipas ng 1 linggo, unti-unting gumaling ang mga pinsala ni Nathaniel sa tulong ni Takeda. Hindi siya iniwan ng matanda gaya ng ipinangako nito kay Kiara. Subalit walang kasiguraduhan ng dalawa kung kailan babalik si Kiara. Kung kailan niya matutupad ang pangakong ilalayo niya si Nathaniel sa impyernong lugar na ito. Pasensya ka na, bata. Pero hindi kita matutulungan sa gusto mo. Ani Takeda. Nakatayo ito sa likod ng pinto habang nakaupo naman sa gilid ng kama si Nathaniel. Pero Manong, pakiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo akong lumaban. Iniwan na po ako ni Kiara. Kaya ikaw na lang po ang alam kong makakatulong sa akin para maproteksyon na ng sarili ko. Nakaluhod at nakayuko na si Nathaniel sa paanan ni Takeda. Saglit na natahimik ang matandang ermitanyo. Ang sutra. Hindi ito isang bagay lamang na maaaring gamitin ng isang tao para protektahan ang kanyang sarili. Isang sagradong teknik ito at aabutin ng ilang taon bago makamit ng taong naghahangad nito. Sagot ni Takeda. Kaya nga po turuan niyo ako. Wala akong pakialam kung abutin man tayo ng 10 taon. Gusto ko talaga matuto. Napabuntong hininga si Takeda. Tinignan nito ng maigi ang mga mata ng binatilyo. Nag-aalab ito sa determinasyon. At sa tagpong yon, napatango ng bahagya si Takeda. Ang batang nasa harapan nito ay handang suungin ng anumang bagay para lang mabuhay. Mula sa bulubundukin ng Doi Intanon, probinsya ng Chiang Mai, Thailand, matatagpuan ng 2 taong patuloy sa pagsasanay upang makamit ang sutra sa paanan ng mababang bundok. 7 taon na ang nakalipas matapos makapagdesisyon si Takeda na ibahagi kay Nathaniel ang lahat ng kanyang nalalaman. Subalit habang nag-iensayo ang dalawa ay hindi nila inaasahan ang pagdating ng isang bisita. Isang taong naikwento na ni Takeda kay Nathaniel na makakaharap niya sa hinaharap. Ang taong mandirigma na ilang siglo nang nabubuhay sa mundo ng mga mortal at mga espiritual. Sa tinagal-tagal ng panahon, dito lang pala kita makikita, Takeda. Isang malalim at magaspang na boses ang narinig ni Nathaniel mula sa itaas ng bundok. Napatingala ang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Takeda. Napanganga ito na animoy nakakita ng demonyo. Isang medyo matangkad na tao na tantyang nasa 6 feet at napakalaki ng katawan at bato-bato ang mga muscles nito.
Nakasuot ito ng makapal na baluti na kulay abo na mukhang heavy armored knight. Nakasabit sa likod nito ang kampilan at nasa gilid naman ang bewang nakasukbit ang balaraw. Ang bracelet nito ay yari rin sa bakal at ubod ng kapal. May suot itong maskarang korting bungo na natatakpan ng bibig at ilong nito. May suot itong hood sa ulo at hindi na maaninag ang mukha nito bukod sa kanyang mga matang kulay pula na tila umiilaw sa kasikatan ng araw. Nakatayo ito sa tabi ng puno at tinitignan sa ibaba sina Nathaniel. Sa wakas ay nagkaharap na sina Dimos at Nathaniel. Subalit sa pagkakataong ito ay malaki na ang pinagbago ni Nathaniel. Ang kapangyarihan ng sutra ay lulutang na. Ang puwersa ng kabutihan ay tila magtatagumpay. Anong ginagawa mo dito, Dimos? Narito ka ba para pasalangin ako? Tanong kaagad ni Takeda. Yan ba ang isasalubong mo sa akin, Takeda? Matagal na panahon na rin simula nung humiwalay ka at nagdesisyong tumahak ng ibang landas. Bakit, Takeda? Tanong naman ni Dimos. Dahil una pa lang, ayoko nang makinig sa mga sinasabi mo. Alam ko ang pinaplano mo, Dimos. Patuloy kang nabubuhay para sa isang layunin. Isang layunin na tuluyang sisira sa mundo. At hindi ko yun hahayaang mangyari. Matapang na sagot ni Takeda. Ikaw na siguro ang batang tinutukoy sa akin ni Red Bull. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Anong pangalan mo? Bumalik sa dating estado ang mga mata ni Dimos, ngunit walang emosyon na nakatitig kay Nathaniel. Ikaw si Dimos? Nauutal na tanong ni Nathaniel. Tila ba nakakita siya ng multo? Ako nga. Buto at laman. Sagot ni Dimos. Anong kailangan mo sa amin? Tanong ni Nathaniel. Nanginginig ang boses niya sa malakas na aura ni Dimos. Tinuturuan ka ni Takeda ng makalumang estilo. Tama ba ko? Pero kung hahayaan mo ko ang magtuturo sa'yo, mas magiging malakas ka pa. Ani Dimos. Tuturuan mo ako ng sagradong teknik? Sagot ni Nathaniel. Iho, walang sagradong bagay sa mundo. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng sutra. At tanungin mo si Takeda, bakit sa umpisa pa lang ay ayaw kanyang turuan ito? Dahil natatakot siyang harapin ang katotohanang mas higit na lalakas ka pa kesa sa kanya. Paliwanag ni Dimos. Malakas? Higit na malakas kesa sa'yo? Saad ni Nathaniel. Walang sino man ang makakapantay ng lakas ko, iho. Gayunman, makakamit mo agad ang sutra kapag naisipan mong sumama sa akin. At iwan ang matandang yan. Magiging ganap kang mandirigma at katatakutan ka ng lahat. Turan ni Dimos. Tumingin ng matalas si Takeda sa kanya. Huwag kang makinig sa kanya, Nathaniel. Masisira ang mundo kapag pinili mong sumama sa kanya. Sambit ni Takeda. Alam ko po, Master. Huwag po kayo mag-alala. Nasa panig niyo pa rin ako. Sagot ni Nathaniel. Kung ganun, mapipilitan akong tapusin ka, Takeda. Natumba ang puno nang biglang sumugod si Dimos. Nasa harapan na kaagad ito ni Takeda at nagpakawala ng suntok. Nablock ni Takeda ang atake ni Dimos at sumagot siya ng sipa sa tagiliran. Napaatras si Nathaniel ng ilang metro sa malakas na ataking pinakawalan ng dalawa. Dito nag-umpisang magpalitan ng suntok at sipa ang magkatunggali. Samantala, sa masukal na bahagi ng kakahuyan ay nakadapa sa ibabaw ng sanga ng puno si Red Bull at may hawak na sniper rifle. Sinisipat ang target. Dahil sa liksi ni Takeda ay nagbago ng target si Red Bull at tinutok ito kay Nathaniel. Nakahinto ang scope niya sa ulo ng binata. Kinalabit niya ito pero nagulat siya nang may dumaplis na bala sa punong pinupwestuhan niya. Napatago siya kaagad. Galing kanlura ng bumaril sa kanya at isa ring sniper.
Hindi niya to makita dahil sa sukal ng kakahuyan at ginamit niya ang ihip ng hangin na papunta sa kanyang direksyon. Nasa disadvantage si Red Bull kaya umalis siya at nag-iba ng pwesto. Sa ibabaw naman ng waterfalls, napadpad ang dalawa at nagsimula na ang laban ng susulat ng tadhana ni Nathaniel. Unang sumugod si Takeda kay Dimos. Mabilis itong nakalapit at nakipagpalitan ng mga suntok. Parehong mabibilis ang kanilang mga kamay. Gumuguhit sa hangin ng malalakas na opensa at depensa ng kanilang mga kamao. Naglalaho ang dalawa sa bilis sa harapan ni Nathaniel at sumabog ang lupa sa likuran ng binata. Dito lumitaw ang dalawa at patuloy ang labanan nila. Nakaiwas si Dimos sa sipa ni Takeda at nag-counter ito ng uppercut. Pero sinalo lang ang kamao nito at inikot ang buong braso tsaka sinipa ang mukha ni Dimos pa ibaba. Bumagsak sa lupa ang mukha nito pero agad itong nakakounter ng sipa at hinarang ni Takeda ang braso niya. Nasalag niya ang atake. Tulalang namangha si Nathaniel. Nashock siya sa kilos ng dalawa. Masyadong mataas ang fighting skills at combat tactics nila. Hoy Nathaniel! Tatayo ka lang ba dyan at tutunga nga? Tanong ni Takeda. Nabibigla pa rin ang bata sa nangyayari. Yan ang nagiging resulta kapag maling pamamaraan ang itinuturo mo, Takeda. Wika ni Dimos. Nabibigla. Mali ka. Sa palagay ko nasusurpresa lang siya. Bigyan mo lang siya ng panahon at gagamitin niya itong oras para lumakas pa. Hoy Nathaniel, tatanungin kita. Nahihirapan ka bang sundan ang mga galaw namin? Tanong ni Takeda kay Nathaniel. Hindi po. Nasusundan ko po kayo parehas. Sagot naman ni Nathaniel. Nakita mo na, Dimos. Matalas sa mga mata ni Nathaniel at nakikita niya mga galaw natin maliban sa'yo. Naniniwala akong balang araw ay mas lalakas pa si Nathaniel at hihigitan niya tayo. Bigyan mo lang siya ng panahon. Sabay tawa ni Takeda. Walang sino man ang makahihigit sa lakas ko. At alam mo yan, Takeda! Sumugod si Dimos na parang isang bullet train. Subalit iniwasan lahat ni Takeda ang kanyang mga atake at nakapasok ito ng 3 magkakasunod na suntok sa tiyan ni Dimos. Isang apak sa gilid ng tuhod at isang malutong na uppercut na nagpaangat ng ulo ni Dimos. Raiden Strike! Usal ni Takeda. Ang mas malalakas na versyon ng Lightning Strike na kung saan ang 4 na mga suntok ni Takeda ay may kasamang kuryente na malakidlat ang tumama sa katawan ni Dimos at tumilapon ito papunta sa isang malaking bato na nawasak sa impact ng kanyang katawan. Bumagsak ang bato sa waterfalls habang nanginginig na tumayo ang mandirigmang ninuno. Tumayong muli ang malahalimaw na kalaban na si Dimos pero bigla itong sumugod kay Nathaniel. Nagulat ang binata nang makalapit na ito sa kanya pero naka-activate kaagad ito ng sutra at nakaiwas at dumipensa pero natamaan ito ng suntok sa tiyan at nang dumating ang isa pang kamao ay sinipa bigla ni Takeda ang mukha ni Dimos at tumalsik ito sa kabilang gilid ng ilog. Nathaniel, alam kong handa ka ng lumaban. Kailangan mo lang mag-focus. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng takot. Mag-concentrate ka at maniwala sa iyong sarili na kaya mo to. Hayaan mong lumabas ang natatangi mong husay at galing. Wika pa ni Takeda. Mali ka dyan, Takeda. Ang takot ang siyang nagpapalakas sa tao. Ang pakiramdam ng may takot sa sarili ang magiging sandata mo sa laban. Yan ang magtutulak sa'yo para lumaban sa anumang hamon ng kapalaran. Umataking muli si Dimos at sa pagkakataong ito ay sabay nakipaglaban sina Takeda at Nathaniel. Pagkasabay na nakipagpalitan ng suntok at sipa ang 3. Parehong malalakas, parehong mabibilis. Sumasabog ang tubig at lupa sa bawat lugar na kanilang napupuntahan. Nahahati ang ulan sa lakas at bilis ng kumpas ng kanilang mga atake. Subalit sa kabila ng kanilang effort ay nasasabayan pa rin sila ni Dimos na nakangiti pa. Dahil 2 na ang kalaban, mas nag-e-enjoy ito sa pangyayari. Dito nakalusot ang kamao ni Nathaniel at sumapak ito sa mukha ni Dimos pero wala itong epekto at nang mag-focus sa kanya sandali ang mandirigmang ninuno, umatake muli ng Raiden Strike si Takeda at tumalsik muli si Dimos.
Dahil sa takot mo na yan, kaya binalot ka ng kadiliman. Patawarin mo ako, Deimos. Pero hindi ko nahahayaan pang magpatuloy ang kasamaan mo sa lupa. Umikit si Takeda at nag-focus muli. Sa pagbukas ng kanyang mga mata ay tila mas nagliliwanag ito ng kabutihan. Ang positibong enerhiya sa kanyang katawan ay tila nagbigay ng takot kay Deimos. Nag-focus din si Deimos at binigyan ng sarili ng marka sa noo. Naging kulay pula ang katawan nito. Pumuti at tumayo ang buhok at nang binuksan ng kanyang mga mata ay itim na ito at lumuha pa ng dugo. Ito ang tunay kong kapangyarihan. Dudurugin ko ang katawan mo, Takeda, at buburahin na kita sa mundo! Sambit ni Deimos matapos ilabas ang kapangyarihan. Tunay ngang malakas ka, Deimos. Pero ito ang banal na liwanag. Sagot naman ni Takeda. Banal na liwanag? Hindi! Nanlaki ang mga mata ni Deimos. Octa Dragon Light Strike! Usal ni Takeda. 5 malalakas at mabibilis na atake sa 5 vital points ni Deimos ang tinamaan ni Takeda. Ang lalamunan, dibdib, balikat, siko at bodega. Hindi nakagalaw si Deimos at nanigas ang katawan nito. Nilapitan nito ni Takeda at diniin ang hinlalaki sa noo. Heavenly Seal! Nangisay si Deimos at nawala ng lakas. Biglang sumugod si Nathaniel para tapusin ito. Lightning Strike! Tumalsik si Deimos at nahulog ito sa waterfalls. Sinundan ng 2 ang kalaban pero hindi na nila ito nakita pa. Patay na ba siya? Tanong ni Nathaniel. Hindi ko alam. Nanghina bigla si Takeda at napabuga ng dugo. Inalalayan siya ni Nathaniel pero tinulak siya nito at pilit na tumayo. Wag, Nathaniel. Tapusin na natin ito. Ang huling pagsasanay mo. Ang huling teknik na maipapamana ko sa'yo. Sambit ni Takeda. At sa pagtarak ng kidlat, nagtapos ang laban ng 3. Natanggap ni Nathaniel ang last fist of the raging heavens na ibinigay ni Takeda. Naglalaman ito ng mga spells, dark magic at pagsamon ng evil spirits. Ito ang hudyat na handa na ang katawan ni Nathaniel para isalang sa master ng sutra. Mahina na ang katawan ni Takeda nang tulungan siya ni Nathaniel at sa kanyang mga kamay ay humiga ang kanyang master. Natapos na rin tayo sa wakas. Ipinagbabalaki talaga kita bilang estudyante ko. Ngunit nawawalan na ako ng lakas. Ginamit ko ng buo ang enerhiya ko para lang matalo si Deimos. Pero ikaw, marami ka pang pagdadaan ng pagsubok sa buhay. Alam ko kung saan may liwanag, may aninong nalilikha. Inako na ni Deimos ang anino para ikaw ang magliwanag. Naniniwala akong ikaw ang pag-asa ng mundo. Nasa mga kamay mo, nakasalalay ang lahat. Paalam, Nathaniel. Umikit na ito at tuluyang nawalan ng lakas. Napaiyak na lamang si Nathaniel habang yakap ang master niya. Master! Sigaw ni Nathaniel. Umalingaw-ngaw ang isang sniper shot mula sa malayo at sa isang puno nahulog ang isang lalaki. Natanaw ito ni Nathaniel at hindi siya nagkakamaling. Ito ang tumira noon sa kanila na ikinasawi ng doktora. May isang sniper na pumatay kay Red Bull. Niyakap muli ni Nathaniel ang katawan ni Takeda. Ilang minuto pa at may dumating. May hawak itong sniper rifle. Nathaniel. Boses ito ng babae. Napalingon ng binata. Kiara, wala na siya. Nalungkot si Kiara nang hindi na nito maabutan pang buhay si Takeda. Kinalulungkot ko. Pero kailangan na nating umalis, Nathaniel. Binuhat ni Nathaniel si Takeda habang may lalaki pang nakatingin sa kanila sa malayo. Isa sa mga kasamahan ni Red Bull. Si Sanji. Hindi na ito nagpakita pa at nagmamasid lang. Nang makalayo na si Nathaniel ay umalis na rin to.
Nilibing ni Nathaniel ang labi ni Takeda sa burol sa harapan ng bahay kubo nito. Tumila na rin ang ulan at tila lumampas na ang unos. Tulalang nakatitig si Nathaniel sa nicho ng puntod ni Takeda.